afternoon po sa ating lahat na nanonood ng Rocky Regan Bulletin. Kahit medyo masama-sama ang ating pakiramdam ay ito, nakalive po tayo ngayon. So, pasok po ang Pilipinas. So, pasok po ang ating bansa sa top 25 largest economies in the world by 2075. Ang forecast na ito ay mula sa Goldman Sachs. Okay. So, in a groundbreaking report, Goldman Sachs projected the landscape of the global economy in 2075, identifying the 25 largest economies. The forecast, based on extensive data analysis and economic modeling, offers a fascinating glimpse in the future, highlighting shift in the economic power and of course the emergence of the new players. So number one po, no. So meron po ginawa po dito na metodolohiya ang Goldman Sachs, no, para dito. So demographic shift, technological advancements, and of course the potential geopolitical changes. Okay, so the methodology incorporates factors such as the GDP growth rates, the population dynamics, productivity improvements, and technological innovation. So number one po, ang nanguna po sa top world's largest economy by 2075, okay, is number one po, China, with $57 trillion. Okay? Growth drivers: continued technological innovation and a shift to a consumer-driven economy and large-scale infrastructure challenges. So ano po yung mga challenges na kinakaharap ni China? So ito po ay yung mga aging population, yung mga nagkakaedad na po na mga mamamayan po nila. And then syempre yung environmental concerns, mostly naman po lahat, yan po yung concern ng mundo ngayon. And of course, the need for political and economic reforms. Ayan. So number 2, nandyan po ang India. Pasok po sa top 25 top 25 world's largest economy ang India. So, ang challenges na kinakaharap po ng India ay of course syempre yung infrastructure development, and of course the addressing income inequality and reforming education and healthcare system. Syempre, nandyan po yung nakatulong po sa kanila yung demographic dividend with a young workforce, mga bata, yung mga nila. And of course, an advancement in technology and digital infrastructure and increasing foreign investment. So, number 3, kung noong 1990s, 2000s, 2020s, ang Amerika po ang nauna. So, ang Amerika ay pangatlo na lamang by 2075. So, ito po yung technically mga kung saan po sila yung nangunguna. Nandyan po yung technological leadership, strong consumer market, and of course, the innovative capabilities in various sectors. So, nandyan din po, syempre, ang kinakaharap pong problema ng US naman po ay ang pagtanda ng kanyang mga mamayan o the aging population. Syempre, andyan din po yung political polarization and adapting changing global trade dynamics. So, pasok din po sa number 4 ang Indonesia, no? Medyo malayo-layo ang Indonesia kumpara po sa atin, no? So, ang Indonesia, strategic location for trade, growing middle class, and focus in infrastructure and manufacturing. So, ano po yung mga factors na kinakaharap ng Indonesia? So, ito po yung mga political stability, environmental issues, and syempre, improving education and healthcare. So, at number 5 is Nigeria with $13.1 trillion ang kanilang economy.
So large and young population, and of course potential in agriculture and energy sectors and emerging technology sector. So ano po yung mga challenges na kinakaharap ng Nigeria? Ito po ay ang political stability, infrastructures, kakulangan sa infrastructure, and of course, the diversifying economy. So, beyond oil. And then number 6 po ay ang Pakistan na meron pong 12.3 trillion dollars in economy. So yan po nandyan po yung mga youthful population, mga bata pa yung mga mamamayan nito, potential in manufacturing services and strategic. So ito pa rin po sa isa sa mga kakaharapin po nila syempre in 2075 ay ang political stability, economic reforms, and of course, syempre isa din sa mga problema natin po sa Pilipinas ay ang yung education. So, at number 7, Egypt, 10.4 trillion dollars ang kanilang ekonomiya. So ano po yung kalakasan po nila? Syempre meron yung area po nila, no, strategic location, and of course the growing service and sector and government reform and infrastructure and energy. So ano naman po yung mga problema na kinaharap ng Egypt? Of course, syempre nandiyan pa rin po yung political stability, yung water resource management, and diversifying the economy. Pasok sa number 8 ang bansang Brazil, kung saan naman po mayaman po sila sa kalikasan and of course sa agricultural and energy sectors in large internal market. So ano po yung problemang kinakaharap po nila in 2075, no? Political and economic stability, and of course environmental concerns, improving education and infrastructure. At syempre, nandyan din po sa number 9 ang Germany na meron pong 8.1 trillion, kung saan ito ay nakabase, kalakasan pa rin nila yung strong industrial base, technological innovation, and robust export sector. So, kinakaharap po nila problema yung demographic trends, energy transition, and of course, the maintaining this technological age. Pasok po sa number 10 ang Mexico. Siyempre, alam nyo naman po ang Mexico na sila pa rin ang service po nila doon ay yung manufacturing and service sectors and then trade agreements, and of course malapit po sila sa US. So isa po sa mga advantage po ng Mexico dahil po malapit po sila sa US na syempre 'di ba alam mo po naman na pag karatig bayan po ang isang maunlad na bansa ay syempre maambunan ka ng grasya. So ano po yung mga kakaharapin na challenges ng Mexico? Syempre, hindi maiwasan yan yung political stability, how you gonna deal it to other countries, and of course, the addressing crime and corruption and economic inequality in Mexico. So number 11 is United Kingdom na meron pong 7.6 trillion dollars ng kanilang ekonomiya. So ang kanilang pong saan po nag-excel ang bansang UK ay ang financial service sectors. Siyempre, nandyan din po ang technological innovation and global trade relationships. So, ito po yung pinakaharap po na problema ng bansang London para sa kanilang ekonomiya. Siyempre, yung Brexit economic adjustment. Siyempre, di ba, marami na nga po nag-aalisan. And then, of course, the productivity growth and global trade. So, number 12, syempre, ang Japan na meron pong 7.5 trillion dollars. Syempre, alam naman po natin na pagdating sa technology, nangunguna po ang bansang Japan po sa nangunguna. And then, syempre, nandyan din po sila sa manufacturing sector and focus in innovation. So, pagdating po sa innovative, isa po ang bansang Japan naman talaga ang nangunguna. So ano po yung kinakaharap po nila, no? Challenges, syempre, yung nagkakaedad na din po ang kanilang population. Tapos, ito nga po, magkakaroon po ng utang. Yan, of course. And then, paano din po sila mag-adapt sa economic global changes. Number 13, syempre, bansang Russia. So, alam naman po natin na ang bansang Russia ay napakalaking bansa po yan. Marami po silang natural resources, particularly sa enerhiya and
agriculture and technology sectors. So ano po yung mga kinakaharap ng bansang Russia? Ito po yung geopolitical tensions like nga po na may nangyayari po doon na conflict of between Russia and Ukraine. So yan. And diversifying economy beyond oil and gas. And then of course, nakaka-proud po. Nakasali po ang bansa po natin. Nasa number 14 ang Pilipinas. Okay, so proud po tayo na kasama po ang bansa po natin sa isa sa may pinakamaganda o pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo by 2075. So number 14 po tayo, okay? Number 14 ang Pilipinas na meron pong 6.6 trillion dollars po. So pasok po dyan ang syempre yung lumalaki po nating ekonomiya sa service sector, di ba? Andyan po yung mga domestic helper, pagbibigay po natin ng mga, tayo po yung mga nagsusupply ng mga human resources sa iba't ibang bansa. And of course, syempre, yung mga foreign investment from industrialization. So yan na po, pumapasok na nakikita na po ng mga economists na yung pag-invest ng mga investor from for industrialization. So, syempre ang ating pa rin kinakaharap na problema, 'di ba? Kasi nga po napabayaan po ang ating bansa sa mga infrastructure. Gaya po ngayon nung natapos ang EDSA People Power 1 ay wala naman pong mga investment sa infrastructure kung saan tayo po ngayon ay nagsasuffer ang Pilipinas lalo po sa ating transportasyon, no? Nagkakabuhol-buhol ang traffic sa EDSA because nga po nung natapos ang panunungkulan ni Marcos Sr. ay wala na pong naging mga proyekto na ang mga sumunod na administrasyon. So ayun po yung mga kinakaharap po natin, syempre infrastructure development and syempre sa mga environmental vulnerabilities, alam naman po natin, ginagawa naman po ng mga paraan ng iba't ibang LGU sa ating bansa. Meron na pong mga munisipyo o city sa ating bansa na pinagbawal na po yung paggamit ng mga plastic. And of course, pasok din sa top 15 ang bansang France. So imagine, naangatan po natin yung mga bansang Europe, 'di ba? Pasok po ang Pilipinas. So number 15 is France with 6.5 trillion. So strong industrial service sectors and of course technological innovation and skilled workforce. So ano po yung mga kinakarap po nila? Syempre nandiyan yung structural reforms, demographic changes and maintaining competitiveness in the EU. So pasok din po sa top 25 ang Bangladesh na meron pong 6.3 trillion na market. And of course, ang Ethiopia na meron pong 6.2 trillion. Pasok din po sa number 18 ang Saudi Arabia na meron pong 6.1. At number 19 ang Canada na meron pong 6.2 trillion. At number 20 ang Turkey po na meron pong 5.2 trillion. Pasok din po ang Australia at number 21 with 4.3 trillion. And of course, pasok din po ang Italy na sa Europe din po sa 3.8 trillion. And then of course, pasok din po ang karatig bansa po natin na Malaysia at number 23 na meron pong 3.5 trillion na sa kanilang ekonomiya. And of course, South Korea na meron pong 3.4 trillion and South Africa and 3.3 trillion. So, napakaganda isipin na ang ating ekonomiya sa bansa po nating Pilipinas ay pasok po sa top 25 world's largest economy by 2075. According po ito sa isinagawa po na forecast ni Goldman Sachs. Okay. So, ang ganda pakinggan sa ating mga pandinig, mga Pilipino, no? Na ang ating bansa po na by 2075 ay isa po tayo sa pinaka-progresibong bansa.